Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, sa araw na to ay may tatlong video tayo ng balita sa mainstream media na ating kukumentuhan. Ang una ay itong balita patungkol po dito sa tatlong senador na di umano ay involved sa katiwalian at tumanggap daw ng campaign contribution. So, ibig sabihin na di umano ay may mga kontratista na nagbigay ng suportang pinansyal dito sa tatlong senador na to at ibinalita po ito sa GMA 7. So, ang panonoorin po nating video, una ay ang GMA 7. Ang ikalawa naman ay, yung sa pag-aari din sister station din ng GMA 7, GTV yata yan. At ito naman po ay yung panayam kay Senador Raffy Tulfo at patungkol po ito sa ginaganap na pagdinig sa Senado ng Blue Ribbon Committee na kung saan siya ay vice chairman at ang chairman ay si Senador Marcoleta. At syempre doon sa ikatlo ay magkokomento rin tayo dito sa balita na yung ginanap na huwelga dito sa bahay ng mga Diskaya. So, ito muna panoorin po natin. Up, bigla. At walang volume. Patay po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Yan, dito natin. So, Papatas at may kaanak, kaibigan o di kaya ay may campaign donor na may mga kontrata rin sa gobyerno. Patay po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang ibang mampapatas na nga ay tumatayo pa rin opisyal ng ilang government contracting companies hanggang ngayon. Kilalanin sila sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismo mga mambabatas ang nag-iimbestiga. Ilan sa kanila ay naiugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 13 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Centerways ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis Interview. Hindi po galing sa company yun. Galing po yun sa akin as a person. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito. 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulong website ng flood control projects.
Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman Kaugnay ng nakatakdang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects ng DPWH, So, yun po yung unang balita at kapares po nung napanood ninyo ay 3 senador ang binanggit diyan. So, si Senator Chis Escudero na tumanggap ng napakalaking halaga para sa kampanya niya. Tumanggap siya ng campaign contribution mula sa isang contractor na hindi naman niya itinanggi. Ganon din si Senator Joel Villanueva at kay Senator mismo kaanak niya. So, siyempre nagtatanong din kayo, pangkaraniwan na ba to sa sistema ng politika sa ating bansa? Well, alam naman natin lahat yan at hindi naman lihim yan na siyempre may mga negosyante, lalo na kung alam nila na makikinabang sila ay nagbibigay sila ng campaign contribution. Hindi lang natin lang kung gaano malaki. Pero common knowledge to. Alam na po natin kapag ikaw ay kumakandidato, syempre nagsusulisit ka rin ng pondo para sa iyong kampanya. At ang mga bagay na to ay alam ko ipinagbabawal ng batas. So, kaya ko inuna to dahil yung susunod na mapapanood po nating na balita ay interview naman po kay Senador Aaron Tulfo na Vice Chairman na po. At mahalaga rin yung sasabihin dito sa mga tanong ng mga journalists. Pero pares mo na sinabi ko, bawal po na tumanggap ka ng donasyon na salapi sa mga pribadong wal. Dahil pinagmumulan po yan ng hindi lang na corruption. Okay? Siyempre, may mga pabor. Lalo na yung mga negosyante. Katulad na lang, ibigay na natin halimbawa itong mga kontrapesta na to. Not naming names, ka nga. Kung halimbawa na ako, kumandidato ako, pagpalagay na natin ang sindato. At syempre, kailangan ko ng pondo. Pwede naman akong tumanggap. Sa pagkakaalam ko, pwede naman akong tumanggap ng donasyon mula sa mga pribadong tao. Pero hindi ako pwedeng tumanggap ng kontribusyon magmula sa mga kumpanya na pagdating ng panahon ay makakari bigay sa akin ng papor. Katulad na lang ng mga kontratista, yan. Yung mga may-ari ng mga construction firms, nakakaparis na po lang napanood nyo doon kay Chis Escudero. May mga panayam siya na inatanggi niya na yung tao ang nag-contribute sa kanyang sa kampanya at hindi yung kumpanya. Syempre,
Depende na rin yan sa magiging investigasyon. Kung mag-imbestigahan siya, ganun din yung pagkakaintindi ko sa senaryo ng akusasyon kay Senador Joel Villanueva. Siyempre, depende pa rin yan kung sila ay patatawag ng isang komisyon, ng isang body na mag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang proyekto sa ating gobyerno. At dito naman kay Senator Bong, mga kamag-anak niya. So, more or less, involved dito ang mga kontratista ng DPWH na naaakusahan ng maanumalyang proyekto at malawakang suhulan. Ika na, pabor. Yun yung nais kong sabihin. Hindi nga pwedeng tumanggap ng pondo o ng pera para magamit sa audit kung magiging kapalit naman nito ay pagpanig mo, pagkiling mo sa kanilang mga kumpanya, sa kanilang. So, dito tayo sa pangalawang video na kung saan konektado rin po ito dito sa una nating kinumin. Contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman Kaugnay ng nakatakdang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng DPWH, kausapin natin sa Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson, Senator Erwin Tulfo. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Ay, maraming salamat, Sir Rafi, for inviting me to your this program. Opo, sa Lunes, Senator, dapat ay nakadalo na yung mga individual na ipinasapili ng komite. Paano naman yung ilang kongresista na dawit ng pangalan ng ganda ay nasa lapsaw ng bansa? Yan ang pag-uusapan mo namin nila Chair Monty Morgan for here. Wala pa naman po padala sa Pilipinas. Susunod po talaga. Oo lang, Sir Rafi, di naman sa kanya pinapadala ang mga mambang at kasi po, may tinatawag tayo na parliamentary courtesy. Diba ba? Hindi pwedeng sa ng Senadong Congress. Yun lang ang nakakalungkot. So, may senaryo din po na kapares po na sinabi Senador Erwin Tulfo, hindi nila pwedeng isupina ang Kongreso. Much more yung kanilang mga kasama sa Senado. So, marami rin mga tao at mga eksperto na rin ang nagkokomento na sarswela lamang o isang palabas lamang yung mga nagaganap na pagdinig sa Senado at sa bandang huli ay wala rin namang mananagot dito. Kumbaga, sabi nga nila doon sa wikang English, yung mga tao, yung mga politiko na involved dito ay they're just simply weathering out the storm, ika nga. So, pinipilit lamang po nilang lumipas ito, lumamig ito, at nasa ganun, bumalik na naman sila sa kanilang dating gawin na, syempre, happy-happy na naman po. At alam nila na ang mga Pilipino, madaling makalimot at madaling magpatawag. So, yan, sinabi na ni Senador Erwin Tulfo na malabo. So, siguro kinakailangan nito kumbaga, iparating na natin sa ating Pangulo na bumuo na ng isang independent body na kung saan ay mabibigyan ito, itong body na to, itong grupo na to, ng sapat na kapangyarihan para magsumpi na dito sa mga politiko na to, senador man, kongresista na involved dito sa napakalaking kurakutan, ika nga, sa gobyerno. Kasi kung hindi po natin gagawin to, mga amo, kung hindi gagawin ng gobyerno natin ito, marami ang nangangamba na baka
magaya tayo dito sa Thailand, na kung saan yung mga tao, sa sobrang buwisit na nila sa kanilang gobyerno, ay naglusad na po ng malawakang protesta at napapanood nyo naman siguro sa balita yan. At nagkakagulo na po doon. May mga tao nasasaktan na po. May namatay na po yata doon sa panoon ko uli na dapat ay hindi naman po mangyari sa atin. So, dapat ay kumbaga ipanawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos na sa lalong madaling panahon ay buuin na itong body na to, itong grupo na to na mag-iimbestiga at na sa ganun ay hindi ito matulad, ika nga, doon sa mga dating nga na-imbestigahan na o yung mga dating nga mga kontrobersya na nangyari sa nakaraan na napunta lamang sa basurahan. At nung lumamig na, yung mga tao, yung mga politiko, yung mga matataas na politiko na involved dito, ay na-acquit. At syempre, tayo naman mga Pilipino, ipagkikibit balikat na lamang po natin to. Pero mananatili po ang katotohanan na ang mga politiko na to na nagnakaw sa kaban ng bayan, sa pera po natin, ay ika nga makakabalik na naman sa dati nilang gawin. Tandaan nyo, inuutang lamang po natin taon-taon ang malaking halaga o malaking volume, malaking porsyento ng taon ng budget natin. At sa huli, tayo rin po ang nagbabayad. Sabi nga nung ibang mga komentarista, may mga double insertions na nangyayari dyan sa pagbuo ng budget natin na yan, sa mga pagpapasok ng mga proyekto, di umano, para sa atin. Kumbaga, nadudoble. Kumbaga, may mga project na natapos na, di umano, pero ipinapasok uli nila sa succeeding na taon. So, pinipera na lamang po nila dyan. Buti nga sana kung project na natapos na makikita natin at nagagamit na natin. Ang masama nito, ghost project. Yung inuulit nila ang project uli para sa susunod na taon na binayaran na po nung nakaraang taon. So, dumodoble na. So, lalong nagiging komplikado yung sitwasyon ngayon natin dahil ultimo yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa pagbalangkas ng budget, sa pagdidistribute sa bawat ahensya ng gobyerno ng budget, hanggang sa pagbibigay ng kontrata sa mga pribadong kontratista ay nagtuturoan na po ngayon. So siguro ginagawa po nila ito para para kasawaan na lang sila ng tao dahil turo dito, turo doon, nililigaw na nila ang tao. At ang masama nito, ayan, sinabi na ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pwede o hindi pwedeng isumpina ang mga kongresista at senador na maaakusahan na may kinalaman dito sa mga ghost projects na to, itong mga flood control projects na sablay, ay dahil respeto daw o parliamentary courtesy yata sa pagkakadinig ko. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo ang dahilan kung bakit hindi sila maiimbitahan. Maliban nila siguro kung magkukusa sila. Pero sino ba namang politiko ang magkukusa diyan? Gigisahin ka sa Senado, hihiyain ka. So, hindi nila gagawin yun. So, kung hindi mangyayari yung gano'n, siguro dapat, kung alam ko sa Lunes yung pagdinig, yung ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee,
ay parang hindi ko pa yata naririnig na dadalo si Mayor Magalong. Pero sana sa susunod na pagdinig, dahil parang ang gusto yata ni Mayor Magalong ay sa Kamara muna siya maimbitahan na, well, parang ayaw naman siyang imbitahan dahil hindi pa raw kailangan. So, ano sa palagay nyo? Maimbitahan kaya siya sa Kamara? Kasi alam ko, pag inimbitahan siya sa Kamara, bibitawan niya na yung mga pangalan na hawak niya. At alam ko, karamihan doon, puro kongresista. Bagay na iniiwasan nila. Pati nga si Saldico, yung dating chairman ng small committee, ay nasa ibang bansa na pala. So, may isang buwan na yatang nasa Amerika. Ang dahilan ay medical reasons, yung kanyang kalusugan, kaya nasa Amerika siya ngayon. Pero marami ang nagsasabi na pinaalis siya o umalis siya para makahiwas. So, ganyan kabalahura ang ating gobyerno ngayon. So, sino ang paniniwalaan natin sa mga kayo na ang mag-desisyon, mga kamo. So, tuloy natin itong balita na Sa Congress, hindi rin pwede imbestigahan ng senador. Kaya nga ho, yung mga babae natin, mula dududa sa investigasyon na ito na parang talaga nagdududa na kami. Ito. Kaya Kagalang-galang na senador. Sangayon po ako and I'm really very eager and waiting na mabuo na po yung ginawa ni Pangulo na Philippine Independent Commission. Dapat lang. Ayun na nga, ilang kasama nyo rin po na sa story na nadami. Yung pangalan po siyempre na matanong din sila sa discussion para compare po dito. I believe po ang Philippine Independent Commission na that's what I heard from this man, from the nakatawag po lahat ng Independent Commission, dahil yung commission po niya is only answerable to the President po. Hindi po sinabi, hindi wala po tinatawag na Pero dun po sa pag-dinig nyo, kung willing yung senador o yung kongresista na magsalita, sadya sa inyong committee, well, So, bumubuo na pala. So, tama nga. Sana yung bubuo dyan sa independent body na yan ay matapang ang loob, ika nga. At siguro pinakamaganda dyan ang bumuo o magiging composition ng mga opisyal na bubuo dyan sa investigation body na yan ay dapat yung mga maalam sa batas. Siguro yung mga dating mga chief justices. Meron pa naman tayong mga buhay na mga chief justices ngayon na pwede nating pagkatiwalaan diyan. Wag naman yung siyempre yung non-partisan. Hindi pro-administration at hindi rin anti-administration. Kumbaga, may reputasyon, di ba? Yung talagang mapagkakatiwalaan ng tao. At dapat may involvement din ng diyan, ang pangkaraniwan tao. Marami din tayong mga graduates na may mga accountant tayo, sigurado, ilangan sila ng accountant diyan. Marami tayong mga CPA diyan, na mga pribadong individual na pwede nilang magamit yan. Siyempre, sweltuhan naman. Hindi naman pwedeng nakakahiya naman. Pero dapat may mga tao na bubuo dyan, dyan sa investigative body na yan na manggagaling sa masa. Meron din naman mga graduate na magagaling siguro kumuha din sila ng consultant na accountant, engineer na pribado. Hindi ba? Kasi mag-iimbestiga sila dyan. Ano pa ba? Sino pa ba ang qualified yan? Pwedeng makatulong. Accountant,
Di ba? Accountant, pwede. O tama, binanggit ko na. Accountant engineer, dapat hindi mawala yan. At syempre, dapat may kapangyarihan din yung government body na yan, yung independent body na yan, na makapag-utos sa ating kapulisan, sa NBI, na kapag kailangan nila ng policing, o halimbawa na may mga senador, may mga kongresista na maiintahan na hindi dadalo, pwede nilang contempt at pwede nilang i-aresto. Di ba? Total package na kailangan may policing power din. Pwede silang mag-utos at hindi pwedeng tumanggi yung kapulisan at NBI dyan. Pero may nagsasabi, DOJ dapat meron ding partisipasyon dyan sa independent body na yan. Nako, wag po. Wag kayong makialam. Kailangan ang bubuo dyan strictly mga pribadong tao, mga dating nasa politika o dating mga chief justices na namamahinga na ngayon, mga professional na civilian, engineer, arkitekto, accountant, pati kung may mga magagaling na investigador dyan, na syempre magpupunta sa kung saan lugar para malaman kung yung mga inaakusahang proyekto ay talagang existing. Kung natapos na, kung substandard ba, dapat totally walang magpa-participate sa anumang ahensya ng gobyerno natin. Kailangan mga outsider para impartial ang kanilang magiging desisyon. Ganyan dapat ang bumuo dyan. At po ba? Opo, may tatanungin po natin, maging po yung kung willing silang pumunta rito. Pero syempre, ayaw ko naman po pangunahan ang aming po chairman, si Chairman Dante Marcoleta. Siya po ang mag-decision po natin. Nasa kanya po ang approval, hindi sa kanya po kung sino na imbitahan. We can only suggest, Sir Rafi, but that's a good point po. We suggest na kung pwede kita. Opo, hindi po ng DOJ yung mga sinasangkot sa projects na ating lahat ng nalalaman. Eh, maaari rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program. May ganito yung position dito. Okay, so ito na yung pangatlong video. So, paparis nga po nung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, so wala nga talaga silang kapangyarihan na imbitahan yung mga kongresista o senador, maliban na lamang kung magkukusa sila. Na alam naman natin hindi sila magkukusa, syempre alam nila, nagigisahin lamang sila dyan. So, nakakalungkot, di ba? Kaya kung hindi rin lang sila pwede, siguro, at duda rin ako na iimbitahan nila sa Kamara si Mayor Magalong. Mas maganda siguro na sa Senado na lang magsalita si Mayor Magalong at doon na niya ilahad ng buong buo yung mga pangalan ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na may kinalaman dito sa kurakutan sa mga flood control projects. So, dito tayo sa huli. Dito medyo maaaliw kayo. Kung nabuti at sinulatan ng mga nagprotesta ang gate ng bahay at kumpanya ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ito yung bilang pagkundina nila sa korupsyon sa flood control projects na libu-libong Pilipino ang naapektuhan. Si Gab Villegas sa detalye. Ito ang galit na sigaw ng rallyista sa tapat ng compound na St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ang mga militanteng grupo ay biktima umano ng mga pagbahang nangyari sa bansa. Sabay-sabay rin nilang kinalagpag ang gate ng gusali. Naniniwala kayo na itong mga nagrarally na to ay
kabilang o miyembro ng mga bagay, pwede mo rin paniwalaan na miyembro sila ng mga taong nabaha. Pero ako hindi, duda ako dito sa mga to. Kasabay ng pagsigaw ng magnanakaw. Tinadtad rin ng grupo na spray paint ang gusali at isinulat sa mismong logo ng kumpanya ang salitang kurat at kurakot. Panawagan nila na dapat panagot ang mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control project gaya ng mga Diskaya. Galit silang dahil. So, ito, kaya ko lang ipinakita po sa inyo mga amo, nangyari ito 2 or a day or 2 nakaraan na. So, mga 2 araw na nakakaraan ay nangyari itong protesta na to sa harap ng compound o building o bahay o mansyon. Yan na, kumpleto na. Bahala na lang kayong mamili doon ng mga Diskaya na kung saan. Ayan. Tingnan nyo ang ginawa. Ako, galit din ako sa mga Diskaya. Kung tutukusin dahil alam naman natin na talagang maraming proyekto to na sablay. At tingin ko hindi lang dito sa mga flood control projects sumablay itong mga Diskaya na to. Sa lahat halos ng mga pinasok nilang kontrata sa gobyerno, sablay sila. Dahil hindi mo kayang mag-acquire ng ganyang kalaki, ganyang karaming sasakyan. Sa loob lamang na sinabi nila doon sa testimonya nila sa Senado na nag-umpisa silang mangontrata sa DPWH noong 2016. So, almost 9 years. Yung building lang na yan billion ang halaga niyan. Yan palang building na yan. Yung bahay nila na yan. Billion na ang halaga niyan. Malaki daw po yan Sabi nung kakilala ko, nakadaan na siya yan Napakalaki daw po niyan. At kung titingnan nga daw po niya, hindi bababa sa 1 billion ng halaga. What more yung laman pa niyan? Hindi ba nakita natin dun sa interview ni Julius Babaw, yung loob niyan, 100 o 30 na sasakyan ang nandyan, puro luxury vehicles. At may ginto, may mga jade, may mamahaling mga muebles diyan sa bahay na yan. Baka panansya ko kung ako ang estimate diyan Style umano ng mga Diskaya. Walang-wala na. 2 billion. Diyan pa lang sa property nila na yan. Kabuuan. At ito naman mga rallyista na to, nagdududa ako, kapares po na sinabi ko kanina. Mukhang mga miyembro ng akbayan ito. Pangalawa, bakit puro dyan lang sila? Kasi itong nakaraan kahapon, at saka kanina nanood ako sa mainstream media, ay permis dyan lang sila pumupunta sa mga bahay ng mga kontratista. Bakit ayaw nila magpunta doon at saka nga pala sa DPWH, pero mas madalas sa mga bahay ng mga kontratista, dito sa mga Diskaya sila nagpupunta. Bakit hindi sila magwelga doon sa harap ng Kongreso na kung saan nagmula yung mga kontrata ng mga tinamaan ng magaling na mga kontratista na yan? At doon sa DPWH. Panansya ko, mga miyembro ng Makabayan Block to Mga yung mga, tawag doon? Sa mga rallyista na to, mga aktivista to Sa Makabayan Block ito Parang ang lumalabas nito, tama yung sinasabi ng maraming kontratista, nung maraming komentarista, yan. Pero alam ko, meron ding mga komentarista na kontratiste. So, same. Sabi ng ibang mga komentarista na parang ang gustong mangyari ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno ay matuon lamang ang sisi, ang atensyon at ang prosecution ng problema na to diyan sa mga private contractor na yan. At kumbaga, hindi sila madamay, malihis sila. Yan yung kalokohan ng mga taong gobyerno natin.
willing silang isakripisyo itong mga kontratista na to. Dahil alam nila, marami pang mga ganito. O hindi ba, inamin naman ni Sara Diskaya na dati walang-wala sila. At nagkaroon lang sila ng ganyang, naka-acquire lang sila ng ganyang kalaking kayamanan dahil nakakontrata sila o nag-umpisa silang makapangontrata sa DPWH. Kaya ano sila, pwede sila, disposable sila. Marami pang mga katulad nila ang naglipa na dyan sa DPWH, mga maliliit na kontratista na maaaring pumalit sa kanila. Kaya itong mga madidiin na mga private contractors, sasakripisyon nila lahat yan para lang maisalba ang sarili nila. At yan ang isa sa mga paraan nila, yung mga rallyista na yan. Mga miyembro ng Makabayan Black yan. Bakit dyan lang sila nagwewelga? Ayaw nila magwelga sa ano. Dapat magwelga rin sila doon sa DPWH at doon sa harap ng bahay ng mga kongresista nila. Di ba sinabi naman nila na kabilang sila doon sa mga nabaha o laging binabaha taon-taon. Kaya sa buwisit nila nagpunta sila diyan. Pumunta rin sila doon sa bahay ng kanilang mga kongresista dahil yon ang kumuha diyan sa mga yan. Yan ang nagbigay ng pondo, yung mga kongresista ninyo. Yan ang nag-approve ng tawag dito ng mga kontrata nila. Dapat hindi lang sila, yung mga kongresista din ninyo. Napaghahalata kayo masyado eh. Pati sa Senado, yung mga senador na nakinabang diyan sa budget natin na yan. Diyan sa mga illegal na insertions ng budget. Ba't ayaw niyo pumunta doon? Bakit yan lang ang dinidiktik ninyo? Tiktikin nyo rin yung mga senador, yung mga kongresista na involved. Kaya sabi nga moro-moro na lang yun eh. Palabas na lang. Nililito na lang ninyo yung mga tao. Idinadivert nyo yung atensyon, yung galit at pagsisi ng mamamayan diyan sa mga kontratista na yan. Dapat lang din makulong yung mga yan. Pero yung malalaking isda ang nakakawala. At nakakalungkot na itong mga aktivista na to, itong mga nagrarally na to, nagpapagamit lang sa mga loko-loko nilang leader. Yung sa Makabayan Black na yan. Dati akala ko maganda yung mga yan. Dahil Makabayan, ganda eh. Para sa bayan, hindi pala. Pati yung mga leader ninyo, nakakuha din ng mga project yan. Yung mga congressman ninyo, o yung mga party list nyo, congressman yan eh. Meron ding budget yan. Di ba? Alam ng tao yan, hindi na lang talaga nagsasalita. Sa buwisit, sasawa na rin. Pero siguro sa pagkakataon na to, mga amo, kung hindi natin tututukan itong mga ganito, habang buhay tayo magbabayad ng utang. Utang na hindi natin nakikita ang pakinabang. Tumataas ang VAT natin, bumababa ang sweldo. Yung sweldo natin hindi na sumasapat para sa pang-araw-araw nating gastusin, hindi na nakakaagapay. O hindi ba dinidinig ngayon sa Kongreso yon? Isa sa mga dinidinig, yung sweldo. Hindi na makaagapay sa pang-araw-araw na gastusin. Tapos itong mga tinamaan na magaling na to, namimili ng poprotesta, no? Binababoy pa yung bahay. Mga walang mga mal-edukado na itong mga tao na to. Uto-uto ang tawag dito sa mga to. Kaya hindi ako bumilib-bilib na eh. Dati bilib ako, ngayon hindi na. Nawala ang bilib ko sa mga tao na to. Simula nung mabalitaan ko na yung mga dating representative ng Makabayan Black, ang mga anak ngayon, nag-aral, namumuhay sa ibang bansa, gamit din ng pera ng taong bayan. Mga kinupit din nila yan. Kaya
Kaya siguro nauutal sila kapag ipinapasok ni Representative Toby Tiangco na dapat papuntahin na o imbitahan na si Mayor Magalong. O kahit si Senator Ping Lacson, magkapareho lang naman siguro sila ng listahan ng mga korap Ayaw nilang imbitahan para magsalita dahil tatakot sila, nagkakautal-utal sila. Huwag po natin bibitawan itong mga ganitong pagkakatakon dahil ito ang magtuturo sa atin. Lalo na after 2 years, magkakaroon na naman tayo na koneksyon. Yung mga kongresista nyo, sa lugar ninyo, palitan na ninyo. Garantisado. Hindi ako naniniwalang 67 lang. Siguro 67 lang yung hawak. O ayang patunayan nila Senator Ping Lacson at Mayor Magalong na mga korap na opisyal ng gobyerno. Sigurado ako, 95% ng nasa Kamara. Isasama ko na rin sa Senado dahil hindi nagsasalita si Senador Mark Villar. Nasaan siya nung pagdinig nung nakakaraan? Yung dalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi ba dati siyang DPWH siya secretary? At yung district engineer ng Bulacan na tinanggal na sa pwesto ngayon at kakasuhan ay bata-bata pala niya. Tingin ba niya mangmang tayo? Bakit hindi siya magtanong doon sa Blue Ribbon Committee? Namumutla na rin yun. At alam naman natin, ang mga bilyar, yumaman yan. Yumaman ng pamilya na yan dahil sa pangangamkam ng lupa. Hindi ba? May mga video na napapatunay na ginagamit nila yan. Ganyan ang politika sa atin. Itong mga tao na to, kawawa itong mga to. Ako, mahirap ako, pero ito, dusta ito, mga dusta. Dinudusta nila yung sarili nila. Nagpapagamit sila doon sa mga leader nila na kinain na rin. Kinain na rin ng sistema ng politika. Sila nagpapakahirap mag-welga sa kalsada. Pwede pang masaktan tong mga to. Pwede pang masaktan yung mga yan pagka nagkagulo. Samantalang yung mga leader nila ay nasa Quezon. Nagkakamandag sa labi. So, dito ko natatapusin ang video na to mga amo at masyadong mahaba na. At, well, actually, ito yung first time na nagkomento na ako sa ganito. On the spot. So, maraming salamat sa GMA7 sa video nila at saka sa PTV4. So, siguro ito na yung mga magiging palagian nating gagawin. So, para mas nabi-visualize ninyo kung ano yung pinupunin. At, yan nyo, pagka na-monetize na po ako, bibili ako ng laptop. Cellphone parang ito ang gamit ko Kaya ganyan, medyo may mga lumalabas na mga characters. So, pagka medyo kumikita na, pagka na-monetize na, bibili tayo ng laptop o kaya computer. Sa tulong po ninyo. Kaya huwag niyo po kakalimutan i-share yung video ko at i-like nyo na rin po at mag-subscribe po kayo. So, maraming salamat po mga amo at magandang araw po sa inyo.